Lord, maraming ginawa sa buhay ko. Yun. So, pagdasal ka, after the evening na pala, to all of you, uumpisahan ko na ang testimony ng buhay ko. Ito ang aking buhay. Isa akong kabataang walang kapupuntahan noon. Mahilig akong makipag-boyfriend. Yan na lang. Grade 6 pa lang ako, may boyfriend na ako. Hanggang sa first year, hanggang maging second year na ako, hindi na ako nakontento sa isa. 4 na. At dahil na rin sa influensya ng mga makamundong barkada, kasi ganoon din sila, paramihan kami. Kumbaga sa tutulad kami ng hindi yung pinakamas maraman. Kasi mga famous kung nasa yung barkada mo, mga tama naman. So, ganon din ako din-disciple ni Satan. Hindi niya pinapaisip sa buhay ko yung mangarap ako bilang isang kabataan. At minsan, sa pag-aaral ko, madalas nagkakating kami para lang uminom ng mga barkada. At pag Sabado naman, ng gabi, sigurado hating gabi akong inuwi. Kasi, nakakauwi dahil jamming-jamming ng mga barkada noon at chismis. Yung boyfriend mo, kumusta na? Ganun. Tungkol sa mga walang kwentang bagay, yun yung aming pinag-uusapan. Ewan namin bakit hanggang 12 o'clock ang lalagana pa namin sa mga walang kwentang bagay na yun. Tambay, sa daan, habang nakasuot ng maikling short at nakabase. Yan ako noon. Ganon hanggang maging 4th year ako. 4th year high school, natapos ako ng ganila. Nag-aaral na parang hindi. Pumapasok na ako. Ganyan lang. At noon, ng 4th year high school ako, nag-stick to 1 na lang ako. Matagal na yung 3 months na panliligaw ng lalaki sa akin. Dati, 1 week, okay na. Pero pinatagal ko yung 4th year high school ako, ginawa ko 3 months para na pang-make deal. So, yun. June, July, August ko siyang sinagot. Tapos yun nga, kami pa rin hanggang matapos kami ng high school. Ayun yung pinsan niya, nandito pala. Tapos, kami pa din, hanggang sa nag-aaral na ako. Nag-aaral ako. Katapos ko ng high school, nag-aaral ako sa Bilgoan. Ako yung parang teacher. O, tara, Bilgoan, ano na lang yung classmate. Classmate din, So, yun nga. Nag-aral ako sa Bilgoan. Tagatawag nga ako ng mga lambitin ko. Tapos kumikita ako ng 250 a day. So, hindi na ako hindi na ako nag-aspire na mag-aral kasi kumikita na ako ng 250 a day eh. Okay na yun. Tapos hanggang sa ginamit ni Lord yung ex-boyfriend ko noon. Ginamit ni Lord. Naging active siya sa JIM. Naging lead guitar pa siya noon. So, in-invite niya ako. Sabi niya, yun nga, sige, sabi ko, gusto ko yan. Para nga kasi, yung sarili ko, sinabi ko, bakit ganito, o bakit, ewan ko, hindi ko maintindihan, hindi ko gusto yung ginagawa ko. Tapos in-invite niya nga ako, kasi may background na kami din sa Christianity. Nung grade 4 ako, nag-a-attend na kami. Dati yung church natin, yung Bible chapel, sa San Miguel pa. Bahay nila Sister Rose nun. So gusto ko, kaya sinabi ko, sige, nasama ako. Hanggang naging active na kaming dalawa doon, ginawa akong backup. Hanggang minsan, nagpa-concert sila sa Angeles. Expo Filipino. Si Gary B. kumakanta. Yung mga We Are The Reason,
And shout to the Lord. Yun, hanggang yung above powers. Nung kinasa yung above powers, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Kung bakit ako tumayo, umiiyak, at tinaas ko yung kamay ko. Sabi ko, Lord, tapos sabi ng boyfriend ko ay nakaupo lahat sila yung nanonood. Sabi na, upo ka, nakakaya. Hindi, tumayo talaga ako. So, doon na nag-start yung calling ni Lord sa akin. Hindi ko yung in-ignore. Sabi sa akin ni Lord, it's about time to come back. Sabi ni Lord sa akin. So, nung dumating yung time na yun, natatandaan ko, November 2006, isinuko ko yung buhay ko. Sinuko kong buong-buo yung buhay ko kay Lord. Sabi ko, Lord, alam akong tatangan, kasalanan ka na ako. Pangunahan mo na ako. Ko bago rin. Ko abiyo. So, paano mo umila ko kay kasalanan mo? So, I think year 2006, a big start no, transform na ako, Lord. Ano yung sinabi ko, Lord, help me. Surrender ko naman buhay ko. Hanggang di natalitan time na binalik na ako kay Lord kaya akong Mother Church, which is the Bible Chapel Centro. Tapos, sabihin, matawag pag may dalan ka na ako, maging active ko, gawa ng Satan. Ginamit mo rin parents din ka na ako kapatid ba, papigilan na ako. As in, talagang pamaruga na akong kuya ko. Sabi na naman ako, buti hindi ka makagiyan. Talagang kasi pinuli na ako ba't in church. Ito, mga taming dasnan ko. Ordinary, nagpatuloy ko pa rin. Hanggang nangyari ang trial, pagsubok, ang nangyari kay beer ko. Nagpatuloy ko pa rin. Hanggang sinuko ko din ang boyfriend ko. Hanggang sinabi ko kaya na last kaluguran kay Lord. Sabi ko, kailangan kong mag-focus kayo. So, di na talagang time na itabi ni Melyari. Sinurrender ko na kayo. May focus ko on Lord. Hanggang di na talagang time na binila na kami disciple pastor. Kaya ko lalo may grow. Kanya may disciple na ako. Hanggang di na talagang time na ito, struggle pa rin kasi nakal mag-lolo. Alam mo, hanggang di na talagang kaya kami manifesto. Itong manifesto nito, lalo yung may hasawag ka na ako. Anyang may commit kami, anyang ilang bulan struggle. Struggle talaga kasi kailangan may bagay yung sarili mo, kailangan ikaw yung nakapiling. Kailangan, may masyadong i-entertain ka talaki kasi po nabala na may misinterpret na bulimin. Amen. So, di na tayo ng time na itang manifesto ito, yapitin lalo may pakatatansin ka na akong spiritual life kasi lalo may nabantayan yung sarili ko. Hanggang hindi na kami ng time na enjoy ko na yung manifesto. We are 2 years. 2 years na kami. Yes. 5 years siya. 2 years na kami nakamanifesto. So, 3 years na kami. So, talagang ni Lord, dati siya hanggang talagang I-experience kaya lalo-lalo at yung sinuko talaga ko kanina mo. Lalo na ako si-transform, lalo na ako binayo. Gawa na akong mapangarapan na babae. Dati na akong pangarap. Ngayon yung mangarap ko. And guri kong magiging business woman. Talagang ni Lord, upgrade na ka ngayon. Kaya nga may tiwala. Eh nakano pa rin dating mga mundong bagay. Ala kang pangarapan. At ito sinabi ko pinandinabak. Kung yan ako siguro inawag Lord, meron na ako karat ang kaya kung mabukod at magsasul ka manap. Amen. Pero magpasalamat ko talaga ako Lord, meron ko karat ang inawag. Nagtutulila natin. So, God only the glory.